Sa isang silid na puno ng mga ingay, tahimik silang nakaupo. Mga matay nakatuon sa isang bagay na hindi nakikita. Isang bagay na malayo. Maaaring isipin mong sila'y nangangarap ng gising. Maaaring isipin mong sila'y mahiyain, walang interes, o malayo ang isip. Ngunit nagkakamali ka. Sa loob ng kanilang isipan, sumusulat sila ng mga kwento na hindi kailanman maririnig ng iba. Mga kwentong balot sa metapora na sobrang dilim at sobrang lalim. Mga metaporang kayang basagin ng ilusyon ng pangkaraniwang buhay kung bibigkasin ng malakas. Para sa karamihan ng mga introvert, ang buhay ay hindi tulad ng nakikita ng iba. Para sa panlabas na mundo, ang bagyo ay isang simpleng bagyo lang. Ang ulan ay tubig lang na bumabagsak mula sa langit. Ngunit para sa mga introvert, ito ang langit na umiiyak sa mga lihim na walang may lakas ng loob na ipagtapat. Ang kulog ay hindi basta tunog, ito'y alingaw-ngaw ng lahat ng mga salitang nilululon at ibinabaon ng malalim. Kapag nakaupo sila sa isang crowded na silid, hindi lang sila basta nakaupo, sila'y unti-unting nalulunod. Ang mga usapan sa paligid ay nagiging malabong tunog, isang monotonous na ugong tulad ng mga bubuyog na lumilipad sa paligid. Naririnig nila ang mga salita, oo, ngunit hindi nila ito nadarama. Ang nararamdaman nila ay ang mga puwang sa pagitan ng mga salita, ang mga patlang, ang mga pilit na tawa, ang tensyon na nakakubli sa mga small talks. Bawat tingin ay isang patalim, bawat ngiti ay isang basag na maskara. Binabasa nila ang mga tao na parang mga haunted house. Bawat isa ay may mga silid na puno ng mga nakasarang pinto at kumakalampag na mga sahig. Hindi nila kailangang magsalita upang maunawaan. Pinagmamasdan lang nila. At sa kanilang isipan, hinahabi nila ang mga metapora upang bigyang kahulugan ang lahat. Pag may isang babaeng tumatawa ng sobrang lakas sa isang biro na hindi naman talaga nakakatawa, para sa iba, siya ay masayahin lamang. Ngunit para sa mga introvert, siya ay isang bahay na may mga basag na bintana. Desperadong sinusubukang pigilan ng lamig na makapasok. Pag may isang lalaki naman na 3 beses nang tumitingin sa kanyang relo at ang mga mata ay panay sulyap sa labasan, para sa iba, siya ay nagmamadali lamang. Ngunit para sa mga introvert, siya ay isang ibong nasa hawla, nangangarap lumipad, ngunit takot umalis. Ang kanilang isipan ay nagsasalita sa mga simbolo, bumubuo ng mga salaysay na walang sino man ang makakarinig. Dahil kung ilalahad nila ang kanilang katotohanan, masyado itong magiging makata, masyadong nakakabagabag, masyadong matindi para sa mga taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Kaya nananatili silang tahimik. Hinahayaan nila ang mga metapora na umikot sa kanilang isip na parang isang madilim na ulap na mabigat dahil sa hindi pa ibinubuhos na ulan. Dala nila ang mga mundo sa likod ng kanilang mga mata. Mga mundo kung saan ang karaniwan ay nagiging malalim, kung saan bawat kilos ay isang puzzle, bawat tingin ay isang palaisipan. Naglalakad sila sa buhay bilang mga tahimik na manunulat. Sinusulat ang mga kwento sa kanilang isipan na walang makakabasa. Pinapanood nila ang mundo na parang isang entablado ng mga sirang manika. Bawat isa ay kumikilos sa predictable na mga galaw. Walang kamalay-malay na may isang taong nagmamasid sa kanila mula sa mga anino. Sinusulat ang bawat kilos nila sa isang nakakatakot at makapangyarihang narrative. At habang ang iba ay nagpapalitan ng mga walang saysay na salita, sila ay gumagawa ng mga nobela sa katahimikan. Mga nobela tungkol sa mga bagay na hindi kailanman binabanggit ng mga tao. Mga nobela tungkol sa mga nakatagong sakit na nasa ilalim ng mga ngiti. Tungkol sa mga mata na nagtatago ng mga lihim na walang gustong makinig. Mga nobelang hindi kailanman maiilathala, ngunit mananatili sa kanilang isipan tulad ng mga umaalingaw-ngaw na himig. Nakikita sila ng karamihan bilang tahimik at maingat. Minsan ay sobra pang seryoso. Ngunit sa totoo lang, sila ang mga tagapagsalaysay na mga bagay na hindi nakikita, mga makata na mga hindi nasasabi.
Naglalakad sila kasama natin na parang mga anino. Nagsasalita sa mga salitang tanging sila lang ang nakakaunawa. Sapagkat kung pakakawalan nila ang mga salitang yon, kung maririnig yun ng iba, mabubulabog ang lahat.